Pangulong Bongbong Marcos, pinakikinggan ang multo kaysa sa hinaing ng taong bayan. Ito na lamang ang tanging nasambit ni Congressman Kiko Barzaga matapos lumabas ang balita na inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na kinakausap pa di umano niya ang kanyang yumaong ama na si Ferdinand Marcos Sr. Buwelta naman ni Rowena Guanzon ay masyado nang malakas ang amats ng Pangulo dahil mga multo na ang kinakausap nito. Pero bago ang lahat, mag-subscribe na sa aking YouTube channel at i-click na rin ang notification bell para updated ka sa mga bagong balita sa ating bansa. Ayon pa sa balita, Marcos Jr. umaming regular na kinakausap si Senyor. Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hanggang ngayon ay nakikipag-usap pa rin siya sa kanyang yumaong ama, si dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. upang humingi ng payo sa pamumuno sa bansa. Sa pinakabagong episode ng BBM Podcast, tinanong si Marcos kung sinong personalidad ang nais niyang makapanayam kung mabibigyan ng pagkakataon. Agad niyang sagot, I might creep people out, but I have long conversation with my father still. Baka medyo katakutan ako ng iba, pero hanggang ngayon, madalas ko pa rin kausap ang aking ama. Ayon kay Marcos Jr., sa tuwing nahaharap siya sa mahirap na desisyon bilang Pangulo, madalas niyang tanungin sa kanyang isipan ng ama, Dad, ano ba dapat kong gawin? Ano kayang sasabihin niya? Nasa pamahalaan ako. Ako ang Pangulo. At siya rin ay naging Pangulo. Isang kayamanan ng mga magagandang payo yon. Dagdag pa niya, minsan ay naririnig pa rin daw ang tinig ng kanyang ama at mga dating kaalyado nito na tila nagpapaalala sa kanya ng kabigatan ng mundo ng politika. Oh, mahirap ano? Ani ni Marcos Jr. habang natatawa. Kaya naman, buwelta ni Kiko Barzaga, ito ang problema namin sa iyo. Mas pinakikinggan mo ang multo kaysa sa taong bayan. Saad naman ni Rowena Guanzon, lakas ng amats. Saad naman ng palasyo ay hindi sila apektado sa mga banat ni Kiko Barzaga sa ating Pangulo. Okay. First question will be coming from Ana Felicia Bajo, GMA News Online. Good afternoon, Yusek. Ma'am, may we just get your reaction? Cavite Representative Kiko Barzaga is eyeing to file impeachment complaint against the President. Nakarating na po ba ito sa Presidente, ma'am? Makarating o hindi makarating, ito naman po ay trabaho po yan at saklaw po yan ng House of Representatives. But ma'am, before po itong plano niyang pag-file ng impeachment complaint, he's also calling for the President to resign because yung corruption daw po ay dito sa Malacanang nanggagaling. Ano pong masasabi ng Palas? Mahirap po kasi magsalita ng walang ebidensya. Madaling magbintang, madaling magsabi kung ano-ano. Kung wala ebidensya, hindi dapat paniwalaan. Thank you, ma'am. Follow-up question from Ivan Mayrina, GMA7. Yusek, how does the palace or how does the president view these moves by Congressman Barzaga? He said he will file an impeachment. He called for people power to oust the president. He called for the president's resignation. While the congressman's ways may be unconventional, he is certainly getting a lot of attention. Is Malacanang paying attention? Sa panahon ngayon na marami pong ginagawa ang Pangulo, hindi po pinapansin ang mga ganyang klaseng usapin. Busy ang Pangulo sa pagtulong sa mga kababayan natin, maraming trabaho para maiangat pa ang Pilipinas, hindi para ibaba ang dignidad ng ating bansa. But again, is the president paying attention to Congressman Barzaga? Just a smile. Next question is from Katrina Domingo, ABS-CBN.
Ma'am, do we already have an updated number kung ilan na po yung complaints or letters na na-submit sa Sumbong sa Pangulo website since it was open to the public? As of 9 o'clock today, 19,729 ang naitala po na complaint. At bukas po siguro mas magkakaroon po kami ng detalyadong report kung ano na po ang nangyayari at ano na po ang nasusolusyonan o ano na po yung nagkakaroon ng mga action. Next question. Follow-up question, sorry. Until when po mananatiling open yung Sumbong sa Pangulo? Until the end of the President's term, or will there be a sort of a cap to close the website and focus first on what has been reported? Tingnan po natin. Kasi kapag ka po naman wala ng report at natapos na at wala nang pumapasok, maaari na po siguro ito isara. Next question is from Ann Soberano, Bombo Radyo. Yusek, good afternoon. Yusek, reaction lang ng Malacanang o ni Pangulong Marcos sa first ever joint activity between Philippine and Japanese militaries sa ilalim po ng Reciprocal Access Agreement. Ongoing po ngayon ang Doshin Bayanihan 525. Ito ay isang combined exercise between the two countries. Ayon sa National Security Council, ang nasabing inaugural activity ay isang strategic milestone in the operationalization ng RAA. Reaction po, ma'am. Yan din po ang nais talaga po ng Pangulo. Magkaroon ng reaffirmation ng ating commitment sa stability, peace, and cooperation dito po sa Indo-Pacific. At hindi lang po ito ang nagpapalakas ng depensa, kung hindi nagbibigay pa rin po ng karagdagang kaalaman at para po mas maagarang pagresponde, lalong-lalo na po pagka mayroon pong kalamidad na nangyayari sa atin. Mama, makatutulong din ba ito sa issue na kinakaharap ngayon ng Pilipinas regarding po sa West Philippine Sea, ang pagiging agresibo po ng China? Hindi ko po masasagot yan at i-defer ko na lang po yan sa DFA. Next question is from Let Narciso, DZRH. Good afternoon, Yusek. Ma'am, sa Kamara po, mayroong resolusyon na nagpapaimbestiga sa tinawag na haunted hospitals ng DOH. At sa Senado naman, ibinunyag ni Senator Gatchalian yung higit 10 billion pesos na naluging pondo daw sa gobyerno dahil sa overpricing ng farm-to-market roads ng DA. Isasama na po ba ito sa iniimbestigahan o iimbestigahan ng ICI? Kapag ka mo may mga dokumento, maaari naman po ito ibigay agad sa ICI para kung sino po yung mga concern ng mga tao dito at involved, ay maaari po agad maipatawag para magkaroon ng mas mabilis ang pag-iimbestiga. So, pwede po itong isabay doon sa ongoing investigations? Yes, opo. Lahat po naman ng infrastructure na questionable ay maaari pong isailalim po sa pag-iimbestiga ng ICI. Next question, Eden Santos, Net25. Yusek, sabi po ni Secretary Vince Dizon, meron ng 8,000 infra projects po yung naimbestigahan ng ahensya. May we know kung ang report po na ito ng DPWH ay naibahagi na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. knowing na parang mas marami po dun sa 5,000 plus na mga flood control projects ng admin po itong kanilang naimbestigahan na? Ang pag-iimbestiga naman po ay sa buong 10 years. So according to Sec Vince ay nasabi naman po niya ito sa Pangulo. Thank you po. Next question, Evelyn Quiroz, Filipino Mirror. Good morning, Yusek. Nagiging abala po tayo sa pag-iimbestiga sa mga flood control projects. Pero may naging kautusan po ba ang Pangulo na tignan din po yung mga, kasi po mayroon pong mga iba pang departments na may mga infra projects like DOH, TND, and DepEd po, yung mga classrooms. Meron po bang naging kautusan ng Pangulo na tignan din po ito? Kasi po yung mga contractor po ng flood control, sila rin po yung mga contractor sa mga ganitong projects. Kaya nga po ang ginawa pong Independent Commission ay patungkol po sa mga anomalyang flood control projects and infrastructure. Ibig po sabihin, lahat po na maaaring i-report nila na may mga anomalya, maaari po itong imbestigahan. Yan po ang gusto ng Pangulo. Last question is from Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, earlier this week, Baguio City Mayor Benjamin Magalong pointed to you as the trigger for his resignation as special advisor to the ICI. In an interview, sabi niya, and I quote, "Kumbaga, parang wala akong karapatang mag-imbestiga." Ayun yung message doon sa inilabas ni Yusek Claire sa press con niya. Kumbaga, sinabihan ako na wala akong karapatang mag-imbestiga kasi special advisor ka. Tapos kung ano-ano pa ang sinabi sa akin. Your thoughts on this po? Sana po napanood niyang buo yung ating press briefing. Pero ito pong issue na to ay paulit-ulit na at nasagot ko na po, pero hindi ko alam bakit paulit-ulit pa rin at parang hindi po nagkakaroon ng katapusan ang issue na ito. But anyway, this will be my last time to answer these issues. Unang-una po, hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Kung iyon po ang kanyang naging desisyon, hindi ko rin po saklaw.
ang kanyang pagdidesisyon. Sinabi po niya na wala daw siyang karapatang mag-imbestiga. Unang-una po, iba po kasi ang pag-presume at iba naman po yung naging pronouncement ng ating Pangulo. September 15, sinabi po ng Pangulo na siya po ay special advisor. Hinanapan po siya sa isang programa kung nasaan po ang kanyang mandato, ang papel patungkol po dito. Ang sinabi lamang po ni Mayor Magalong ay he just presumed that he is an investigator. Maaaring ganun ang mangyayari kung siya po ay nag-design bilang mayor. Pero ang Pangulo na nga rin po nagsabi na pinili niya pong mag-stay at manatiling mayor ng Baguio City. So, kung kayo po ang magtatanong sa kanya, maaari po nating hanapin nasaan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador. At sana po, maiwasan na po rin sana natin yung mga guessing game na nagbibigay ng intriga, lalong-lalo na sa aking naging trabaho. Ang aking naging pronouncement po dito noong September 26 na ang role ni Mayor Magalong ay ibibigay muna sa legal team, yan po ay nanggaling sa Pangulo. Huwag po niyang bigyan ng intriga na mayroong nag-utos sa akin na ibang tao. Kaya sabi nga natin, iwasan natin ang kwentong walang ebidensya. Kung sino man yung sinasabi niyang yon, kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yon ay walang katotohanan. So iwasan po natin ang mga intriga, lalong-lalo na kung tatamaan dito ang Pangulo. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas. Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao sa kagustuhan nila. Pero ang maaapektuhan naman po ay ang batas at ang pronouncement ng Pangulo. Sana matapos na po ang issue na ito dito at wala na po sanang paulit-ulit na issue na ganito. Salamat po. Salamat. Whole of government approach upang masigurado ang price stability sa gitna ng mga kalamidad sa bansa. Sa gitna ng sunod-sunod na sakuna na naitala sa bansa, sinisiguro ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa publiko ang pagkakaroon ng mga hakbang na makakatulong sa pagpapatibay sa presyo ng mga bilihin sa bansa. May mga hakbang na rin ang Pangulo para mas paigtingin ang pagbibigay ng suporta sa mga magsasaka upang masiguro ang food supply sa bansa at ang agarang pagbangon sa mga lugar na lubhang na apektuhan ng mga sakuna. Ayon kay Finance Secretary Recto, kabilang sa mga hakbang na ito ang tuloy-tuloy na relief and rehabilitation efforts para sa mga biktima ng kalamidad, lalo na sa pagbibigay ng tulong at suporta sa mga magsasaka. Dagdag ng kalihim na makakaasa ang taong bayan na nakaagapay ang pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr. upang masiguro na abot kaya ang presyo ng mga pangunahing bilihin, lalo na sa lubos na nangangailangan. Sa gitna ng sama ng panahon, nagsagawa ang administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. na ang mga iba't ibang intervention para maprotektahan ang purchasing power at livelihood ng mga residenteng apektado ng mga sakuna. Ang Department of Trade and Industry nagpatupad ng price freeze sa mga basic commodities sa mga apektadong lugar upang maiwasan ang paglobo ng presyo ng mga bilihan at supply shortage sa gitna ng mga kalamidad. Namahagi naman ng agarang tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka at mangingisda. Kasama na dito ang rice stock distribution mula sa National Food Authority. Kabilang din dito ang access sa Quick Response Fund para sa rehabilitation and recovery at indemnification para sa mga insured na mga magsasaka sa mga apektadong lugar. Aabot din sa 1 million rice farmers ang inaasahang makakatanggap ng tig 7,000 pesos na ayuda sa ilalim ng 2026 national budget upang mapunan ang kanilang nawalang income dahil sa pagbaba ng presyo ng palay. Namahagi rin ang DA ng 1.27 billion pesos worth of farm and fishery equipment sa Zamboanga Peninsula.
Nakatakda namang mag-auction ang Department of Energy ng at least 100 megawatts ng renewable energy capacity sa ilalim ng open and competitive selection process para sa local at foreign developers. Pagpapataw ng lifetime blacklisting sa mga pasaway na contractors, suppliers at consultants isinusulong. Alinsunod sa adhikain ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tukuyin at puksain ang korupsyon sa mga proyekto ng pamahalaan. Isinusulong ni Budget Management Secretary Mina Pangandaman ang perpetual disqualification sa mga bidders at contract implementors. Napaulit-ulit ang paglabag sa procurement regulations sa ilalim ng bagong Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Layunin ng bagong pasang batas na panatilihing transparent ang procurement process at isulong ang accountability sa paggamit ng pondo ng bayan. Nilalayon din ng ahensya na gawing mas matindi ang parusa sa mga pribadong individual o kumpanya na mapapatunayang nagpabaya o lumabag sa mga kontrata ng gobyerno. Matapos lamang ng 3 violations ay papatawan ng lifetime disqualification ang contractor, suppliers at consultants na lumabag sa batas o regulation. Hindi na rin sila papayagang makipagtransaksyon sa anumang ahensya ng gobyerno upang hindi na pamarisa ng iba. Inaasahang magiging mabisang deterrent ang bagong probisyon ng batas upang wakasan ang paglustay sa kaban ng bayan at proteksyonan ang kapakanan ng mamamayan.